May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta po kayo? Welcome po sa ating DZRH Usapang Legal. Yours truly, ako po si Attorney Cam. Ako po inyong makakasama every Monday, Wednesday, and Fridays. Napaganda ng ating topic ngayon. Pero bago yan, syempre batiin muna natin yung mga finalists na pumasok po sa 28th KBP Golden Dove Awards. Siyempre, andyan po ang DZRH, finalist bilang Best AM Radio Station, Metro Manila. Andyan din po ang Nightlife, pumasok bilang Best Variety Program. Radyo Henyo, Best Science and Technology Program. Siyempre, ang Operation Tulong, Best Public Service Program. At ang Damdaming Bayan, Best Public Affairs Program. Ops, hindi pa dyan nagtatapos. Pasok din po ang DZRH Stories, Pinoy Documentaries bilang Best Documentary Program. Ang Rapido Hataw Balita, Best Newscast sa Metro Manila. Love You Nak, El Nino Series, Best Radio Public Service Announcement. Para sa Best Drama Program naman, Juan Tamban by Marilu Jacob. Best Culture and Arts Program, Tula at Awit para kay Dr. Jose Rizal. Siyempre sa ating mga personalities, hindi magpapahuli para sa ating Best Science and Technology Journalist. Meron ba kayong copy nito, TV? Eto, pasok po si Sir Angelo Palmones, Best Public Affairs Program Host. Ayan, andyan po si Miss Milky Rigunan. Best Public Service Program Host, Miss May Binauhan. Best Newscaster, Miss Karen Oyong. Best Field Reporter. Ayan na, dalawa ang pumasok po mula sa ating hanay, Giselle Ricafort and Ruel Saldico. At Best Variety Program Host, Elaine Apin. Makapasok ka lang bilang finalist, syempre, kailangan proud na tayo dyan. Ang hirap kayang pumasok sa dami-dami po ng entries. Sila po ang papasok. Ayan. Sa ating KBP Golden Dove Awards. At syempre, abangan nyo po tomorrow ang awarding. Diyan po sa May Aliw Theater. Parang may parapol daw sila dun. Attend tayong lahat, ha? So tomorrow po malalaman kung sino-sino po ang mag-uuwi ng gintong ibon. Golden Dove Awards. Isang prestigious award po yan na binibigay po mula po sa mga kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Tomorrow yan walang absent. Again, congratulations sa ating mga finalists na nakapasok po sa ating 28 KBP Golden Dove Awards. Alright, so ang ating topic ngayon pong gabi, pag-uusapan po natin may kinalaman po sa co-owners. Paano nga ba nagkakaroon ng co-owners sa property? Ibig sabihin, paano ba nagkakaroon ng maraming may-ari ng property, Siyempre, unang-una kapag halimbawa, bibili ka ng property, hindi ka lang mag-isa, At gusto mo meron kang kasama na bibili ng property, 5 million ang property. Tapos dalawa kayong bibili, tag 2.5 million kayo. So ibibenta sa inyo, co-owners kayo, di ba? Meron naman po nagiging co-owners kapag halimbawa may namatay na may-ari ng property,
At yung mga tagapagmana po, no, nag-execute sila ng extrajudicial settlement of estate at hindi nila winave ang kanilang mga share na ilipat ang title sa kanilang pangalan, so sila ay mga co-owners din po. Meron din naman na syempre, no, kayong mag-asawa nung bumili ng property, kahit nakalagay lang po, isa lang yung bumili, no? Married to, nakalagay lang, dalawa pa rin kayo may-ari. Yung mga magjowa, no, na nag-i-invest sa mga condominium, tapos magpupul sila ng pera, or kung hindi man sila magpul ng pera, no, mag-iisip yung isa na ipangalan na lang sa inyong dalawa for future, no? So, dalawa kayong may-ari, tapos ang masama lang, papaano kung hindi kayo nagkatuluyan? Di ba? At karamihan po sa nagiging problema kapag co-owners, no, at co-owned ang isang property, pag nagbentahan, yung isa binibenta yung buong property kahit meron siyang co-owners, no? It's either hindi niya sinasabi o kaya sinabi man niya, no, hindi po nakinabang yung kanyang co-owner. So doon po nagkakaroon ng problemang legal kapag property ang pinag-uusapan. Yung tipong halimbawa meron kang mga kamag-anak, no? Tapos yung property nyo ay galing sa lolo't lola. Tapos syempre yung tatay or nanay ninyo, kasama sila dun sa dapat hatian ng property kasi sila ang mga legal na tagapagmana. Ang ginawa po ng mga tito at tita ninyo, yung mga kapatid ng magulang ninyo, binenta yung property. Naitsipwera kayo. Paano na yan, di ba? So yun po, nagkakaroon po ng problema kapag property ang pinag-uusapan natin. Kaya po talaga kapag lupa, bahay at lupa, condominium, real properties ang pinag-uusapan, ito po ang pinag-uugatan ng kasakiman, ng pagiging gahaman, at nagiging sigalot, nagiging hindi pagkakaunawaan ng mga may-ari ng properties, yung mga co-owners, at dito po sila nagtaaway, dito sila nagtatalo-talo. Kasi po, alam nyo po, ang property po, no, kapag yan po ay co-owned, required po na yung mga may-ari nung property, yung mga co-owners na tawagin natin, kung magkakaroon po ng bentahan, at kung magkakaroon po ng kung ano man po, no, doon sa property improvements or whatever, kailangan po merong notice naman at may alam at may consent, of course, ng co-owner yung gagawin doon sa property, especially kapag pag-dispose po ng property, yung pagbebenta. Tandaan po ninyo na ang co-owner, hindi niya po pwedeng ibenta ang buong property nang siya lang ang nagdi-decide at walang consent ang mga co-owners. Okay? Pero, ang co-owner po, no, ay hindi pwede naman pong pigilan ng kanyang kapwa co-owner kung gusto niyang ibenta yung share or yung portion niya. O, klaro yun ha. Halimbawa ako, magkakapatid kami, tapos merong property na iniwan. O, wish ko lang, meron, no? O, pag may iniwan property. Ngayon, gusto kong ibenta yung share ko. O, di ba? Mapipigilan ba ako ng ibang mga co-owners na wag ibenta? Mapipigilan ka kapag halimbawa, gusto nilang sila ang bumili ng yung property. Pero as to kung ibebenta siya o hindi, ayaw nilang pumayag, hindi ka mapipigilan. Ibebenta at bebenta mo pa rin yung share mo. Walang makakapigil. Pero ikaw, na magbebenta ng share, hindi mo pwedeng ibenta ang buong property. Kasi hindi mo naman pagmamay-ari yun Yan ang nagiging problema. Meron tayong isang kliyenta na lumapit sa atin. Magkakapatid sila. At yung property ay nakapangalan sa kanila kasi po namatay yung kanilang magulang, so hindi sila nagbigayan, walang nag-waive ng kanilang share dun sa property.
So, automatic, naging sila ang may-ari ng property at merong title na lumabas at silang lahat ay nandoon. Ang problema is itong isang kapatid, hindi ko maintindihan, ibinenta ang buong property dun sa isang buyer. Itong buyer naman, hindi nagre-research. Diba sabi ko, buyer ha? Ang pinakaunang gagawin ninyo, mag-exercise ng due diligence. Ano ba yung due diligence? I-check nyo yung title. Kasi baka ang pinakita sa inyo, lumang title na cancel na. So, o kaya naman, ang pinakita lang sa inyo ay yung lumang title, hindi yung bagong title. So, i-check nyo po yung title na pinakita sa inyo. Pumunta kayo sa Land Registration Authority or yung mga LRA Extension Office nila, kumuha kayo ng certified true copy ng title para makita nyo sino ba ang may-ari. At mayroon bang mga nakalagay dito na adverse claim, list pendants, annotation, encumbrances, para malaman nyo kung sino talaga. At hindi lang yon, pumunta kayo dun sa may mismong property na bibilhin ninyo. Tignan nyo kung sino ang nakaposes. Tapos magtanong-tanong na rin po kayo sa kapitbahay kung sino yung may-ari ng property. Diba? Ang problema, itong buyer, dahil hindi nagtatanong, ibinenta yung property nung isa lang na kapatid, hindi sinabi sa mga kapatid. Tapos, nagkaroon sila ng sale. Yon. At itong buyer ngayon, ini-insist na dapat kanya ang buong property, which is hindi po. Ang nakuha mo lang, buyer, ay yung share. Halimbawa, ang property ay, para mas madaling mag-divide. Halimbawa, 250 square meters. Halimbawa lang naman po, no? Nagamit po ako ng calculator kasi hindi ako magaling sa math. 250. Oh, ngayon, 5 ang may-ari. So, hindi mo nabili yung 250 square meters na yon. Kahit na nakalagay yon sa sale ninyo, na ang binibili mo ay 250 square meters. Ang nabili mo lang, yung share niya na 50 square meters. Kasi iba ang may-ari nung property na kung i-divide mo lang yun iba ang may-ari nung ibang share or yung square meters ng property na yon. In fact, dapat nga divide pa nila yan bago nila i-share, ipabenta yung kanilang share. Pero kahit na, ang nabili mo lang yung share ng iyong katransak. Kasi ikaw buyer, hindi ka nag-exercise ng due diligence. Yun ang sinasabi natin sa ating mga buyer. Kasi po naglalabas tayo ng pera, hirap, pagod, pawis ang puhunan natin dyan, pero hindi ka man lamang nagtatanong kung sino yung may-ari, tsaka sino yung kadil mo, no? Siya ba talagang may-ari ng property? Baka naman, ito pala ay co-owned, no? Ang may-ari ng property ay yung mga magkakapatid. So, papaano na? So, ngayon, ang gusto ng client, ang gusto ng buyer, kunin na yung buong property. So, dapat hindi po ganun. Alam mo, example lang natin yan, pero nangyayari po yan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami pong ganitong sitwasyon kung saan binibenta po ng isang co-owner ang buong property kahit wala naman po siyang sale. Sakit sa bangs nyo, ha? Eto muna, batiin ko muna yung mga nanonood sa atin. Magandang gabi po sa mga DZRH fans natin na nanonood. Kung kayo po ay merong Facebook, nakalive po kami, DZRH News, Facebook Live. Lilibet Javier, good evening. Merly de la Peña, Jericho Ferrer, invited po ba kami sa anniversary ng RH? Opo, pwede kayong pumunta. Why not, no? Watching from Laguna. Jerry Sumagaysay, Warley Martin Kuntapay. Pagbati mula sa may, tama ba to? Dingalan, Aurora. Si Ems Robs. Magandang gabi. Leticia Alarco. Alarcio. Ayan. And Norvindo Rea. Magandang gabi din po, Kian Torres and Marilu de Guzman, kila Miss Roxanne Costo, and kasama rin po, no, shout out na rin
kay Miss Gael. Laging present yan eh. At ganun din po yung mga nanonood sa atin sa DZRH News Television, Rona Tarons, Alexis Tiger, Ezekiel Ladlad, Jeff Baroga, Irene Alvarez, Rayden Aravueg, Monbits, Violeta Sembrano, and Mario De Vera Paningbatan. Yan, thank you so much ha. Ayan, paliwanag daw natin mamaya yung torrents title at saka yung torrent system. Sa pagbabalik po ng ating programa DZRH Usapang Legal, kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Oras po natin 6:58. Tanggap muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Caca, suspect sa pananaksak sa isang waiter ng Resto Bar, arestado ng Parañaque PNP sa Baclaran. Ang buong detalye, RH27 Noche Cacas, ibalita mo nga to, Noche. Attorney Cam, naharap ngayon sa kasong frustrated homicide si alias Erica, 41 anyos, isang construction worker. Kasunod dito, Attorney Cam, sa pananaksak sa isang resto bar sa Baclaran, lungsod ng Parañaque. Ayon sa report, positibong itinuro ng witness ang suspect na sumaksak sa waiter ng resto bar. Napatid na sugatan at nasa stable ng kondisyon ang biktima na si alias Alex na nagtamo ng mga sugat sa katawan, bunsod ng tama ng saksak ng kutsilyo. Naaresto sa follow-up operation ang suspect makaraang maispatan sa Rivera Street ng naturang barangay na puno ng dugo ang kanyang suot na t-shirt. Sa ngayon ay hindi pa tukoy ang motibo sa stabbing incident. RH27, Nochikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche Cacas. Balik po tayo sa ating topic. Sa katanungan na pwede bang ibenta ng co-owner ang buong property nang walang consent ng mga co-owners? Syempre hindi po ha, klaro po yan. At syempre sa ating mga buyers, caveat emptor, buyers beware, kailangan po mag-exercise lagi ng due diligence. So, kilalanin ang may-ari ng property, magtanong-tanong sa mga kapitbahay, no, dun sa property, kung sino ba talaga ang may-ari, no? At pinaka-safe po, kunin po ang certified true copy ng TCT na ipinapakita sa inyo. Dun po kasi sa may LRA or LRA extension, doon nyo po matitrace no, pag nakuha nyo po yung certified true copy kung ano na ba yung estado ng property. Ito ba ay naka-mortgage? Ito ba ay mortgage po yung sangla? Ano po? Ito po ba ay naibenta na sa iba? Ito po ba ay na-cancel na? Para kung mother title ang pinapakita sa inyo, makikita nyo po yun. Napakalaki kapag canceled. Cancel! Okay? So, ang mga co-owners po, syempre, meron po silang specific rights and obligation. Ibig sabihin, may karapatan sila at may mga obligasyon sila. So, kasama na po dito, of course, ang mga co-owners po ay may karapatan na gamitin at i-enjoy ang kanilang property. Diba? Ibig sabihin, meron silang right to use and right for enjoyment. Diba? At meron din po silang right to proportionate share of benefits and burdens. Ibig sabihin, kung halimbawa, ang property po ay kumikita, no? At ito po ay pinaparentahan. Sample ay apartment na mana sa magulang tas pinarentahan. So, of course, ang mga co-owners po, sila po ay may karapatan ng kanilang share, proportionate share, pantay-pantay na share. Doon po, of course, sa mga benefits, ibig sabihin doon sa rental income. At syempre, kasama din sila doon sa burden. Ano yung burden? Kung halimbawa, yung property na yon ay kailangang i-renovate o dapat
pantay-pantay din po kayo ng share ng pagpaparenovate. Kung kayo'y pare-parehong nakikinabang, pantay-pantay kayo na makukuhang benefits, yung rental income, yung pagpapagawa, pantay-pantay din po, no? Same proportionate share dapat ang inyong iambag. Okay, isa pang right po ng co-owner ay yung right to partition. Ito na yung sinasabi natin, no? Na pwedeng i-subdivide yung property, no? At kunin yung kanyang share, no? Ang kagandahan dito kasi pag na-subdivide, napakadaling ibenta yung kanyang share, yung kanyang parang proportionate share doon sa, kunyari, parcel of land, no? Madaling ibenta kasi after the partition, pwede mong ipatitle ang property on your own. Doon yung share mo lang. Halimbawa na lang po, sa ibang probinsya, no? Sa mga probinsya natin, malalaki po ang mga lupa dyan, mga ekta-ektarya, no? Na namamana ng mga magulang natin. Pwedeng CLOA, Certificate Land Ownership Award, no? Kaya naman po ay Emancipation Patent, EP, no? So kapag ganito po, medyo may mga kalakihan po talaga yung mga bukid-bukid, no? Na nakukuha po sa probinsya ng ating mga ninuno. Now, kung halimbawa po, no, sila po ay sumakabilang buhay at ang mga magmamana po, no, ay ang kanilang mga anak, pwede nilang subdivide o mag-execute sila ng partition para yung share nila pwede nilang ibenta. No? Anytime may hawak na silang title. Madali po kasing magbenta ng property kung nakapangalan sa iyo ang title. Kapag hindi nakapangalan sa iyo ang title, yun na yung sinasabi natin. So, mag-investigate ang buyer kung sino talaga ang may-ari ng properties at alam naman po natin kapag hindi po nakapangalan dun sa seller yung property, marami pong pagdadaanan. It's either magkakaroon po sila ng deed of donation, extrajudicial settlement of estate, at kung ano-ano pa, no? At maraming transaction yon. After that, saka lang kayo magdi-deed of sale. So, transaction for the extrajudicial settlement of estate, pag with deed of sale yan, another transaction yan, capital gains tax. We're talking about tax liability. So, pag-isipan po dapat ng buyer kung bibilhin niya yan o hindi. That is why, kapag halimbawa po, nakapangalan po, no? Yung portion ng parcel of land doon mismo sa seller, so easy para maibenta yung property. Now, bakit nga ba may torrents system na tinatawag natin? Alam niyo po sa ating torrent system, ito po kasi yung papaano nga ba napapatituluhan yung ating property. Kaya po sinasabi nila na kapag ikaw po ay may title, yung title na yan ay indivisible. No, ibig sabihin, yan po ang best proof of ownership na maipapakita mo sa buyer. Yan ang pinakamatibay na pruweba ng pagmamay-ari. Okay? So kapag halimbawa may title ka, ibig sabihin dumaan po yan sa rigorous process, sa tedious process at sumailalim sa butas ng BIR, butas ng karayom. Kasi po ang BIR, tinitignan po nila kung kompleto ka ba ng mga dokumento, especially kapag deed of sale. Alam mo, pag deed of sale, maraming mga requirements, tax declaration, tax clearance, certificate of no improvement, at marami pang iba, no? At lalong-lalo na kung halimbawa ang property ay galing po sa isang corporation, no? Ang dami yan, board resolution, meron pang mga secretary certificate, at kung ano-ano pa, no? Kung halimbawa naibenta yun sa iba, yung nai-auction siya, auction sale. So marami pong mga requirements na kailangan ipasa, no? At pagkatapos niyan, dadaan din sa butas ng Land Registration Authority. Titignan nila kung kompleto ba ang mga requirements. So hindi po basta-basta, no, na-defeat ang ating title. Except na lang po kung meron pong fraud. Okay, ibig sabihin may sinabmit na mga papeles na dinaya ang pirma, maling dokumento, dinaya yung dokumento, ayan, pwede yung mapakancel. Otherwise, no, pag may title ka, so madali po siyang maibenta kasi yun na po yung pruweba ng pagmamay-ari. So yun po, no, meron kayong right to partition, mag-demand na hati-hatiin na yung property at syempre pag nahati yung property, pwede nyo pong
ipa-title. Okay? At syempre, may karapatan po kayo na i-alienate, ibenta, o i-transfer ang inyong share. Okay? Ulitin ko po ha. Ibenta, i-transfer ang inyong share. Hindi yung buong property. Share nyo lang po. Ito yung sinasabi natin na ang isang co-owner hindi pwedeng ibenta ang buong property na siya lang po, no, ang kadil ng buyer. Pag magbibenta po kayo ng property na co-own ng lahat, especially kapag sila po ay nakalagay na sa titulo, lahat po sila dapat pumirma dun sa deed of sale. Hindi po pwedeng isa lang. Okay? Klaro po yan. Lahat po ng co-owner, meron po silang right to sell, transfer. Of course, without the need of the consent from co-owners, yung kanilang share lang. Pero kung halimbawa naman po ay buong property, kailangan alam po ng ibang mga co-owners kasi kasama sila sa pirmahan ng deed of sale. And syempre, kasama sila sa hatian ng pera. Ang problema kasi dito, no, may mga iba na, yun nga, sa magkakapatid, ni maiwasan, may gahaman, gusto ibenta yung buong property. Tapos siya lang ang makinabang sa share, no, dun sa pera, ayaw bigyan yung mga kapatid, magiging invalid po. At tandaan po ninyo, kayo ang hahabulin ng buyer. Ewan ko naman tong buyer na to, minsan, no, nakipag-deal siya dun sa isang kapatid, ang hinahabol niya, yung mga ibang kapatid na hindi naman kasama dun sa usapan nila, no? Hindi niya habulin yung kausap niya. So, you cannot do that, no? Yung wala sa usapan ninyo, doon sa may deed of sale, hindi ka kasi nag-exercise ng due diligence. So, hindi mo pwedeng i-compel yung mga ibang kapatid na walang kinalaman doon sa bentahan ninyo na mag-execute ng deed of sale in favor sa'yo. Ikaw kasi hindi ka kasi nagtatanong. Yan. Kaya mas maigi po, no, pag bibili kayo ng property, magtanong po kayo sa mga abogado. Kahit consultation, consultation fee, mabayaran ninyo para alam nyo, especially mga real estate lawyers, no? Para alam nyo po yung pinapasok ninyo. Kasi pera po yan malaking bagay, milyon. No, pag bumili ka ng property, milyon yan. Pinamababa, pag may land and building, no? 2.5 million. So, magkano lang naman ang consultation fee? Mura-mura lang po, no? So, mag-consult po kayo para alam nyo po yung inyong pinapasok. Huwag po kayong mag-consult sa mga ahente na hindi po licensed broker, ahente nyo lang na nakita dun sa Facebook na nangungumisyon na ang laki-laki, no? Grabe talaga. Hindi naman sa inaano natin sila, no? Kasi may mga iba po na sinasaba ay clean title, pero hindi naman po pala. Ending, makuha lang yung commission nila, pero kayo po ang magsasuffer. Tama? Kasi kayo po ang bumili ng property, kayo ang nawala ng pera, tapos hindi pala may papatitle sa inyo kasi may mga ganitong problema. Okay? So, yun naman po ang ayaw ko na mangyari sa ating mga buyer na magwaldas po ng pera at wala namang patutunguhan ang kanilang perang pinaghirapan, no? Especially, no, yung mga kababayan natin, mga OFWs na nasa ibang bansa, no? Na gustong mamuhunan, nagpapadala ng pera, tapos yun po, nagkakaroon ng problema. Speaking of ating mga OFWs, ganito po, no? Kung bibili po kayo ng property, huwag nyo na lang po ipangalan sa nanay, sa mga kapatid ninyo ang property. Kasi karamihan po, no? Masakit man sa kalooban, may mga iba po, not 100%, may mga ibang mababait pa rin po ng mga magulang at mga kapatid na binabalik po, no, sa kanilang mga ate na nagtrabaho or kuya na nagtrabaho abroad yung sa property. Ang problema po kasi kapag pinapangalan nyo po sa kanila yan, no, ang mangyayari po dyan ay pag balik mo ng Pilipinas, syempre, kung ipapalipat mo sa'yo, doble
yung tax liability na babayaran mo. Imbis na isang transaction ka lang, magiging dalawang transaction ka. Doon sa kapatid mo or nanay mo, tas ililipat sa'yo, dalawang tax liability yan. Kahit mag-deed of donation kayo or mag-deed of sale kayo, 6% tax liability pa rin yan. Unlike kung idediretso na sa'yo, so isang transaction lang, isang 6%. Kasi kung sa kanya, then sa'yo, 12% yun, di malaki-laki din gastos yun, di ba? Yun yung unang pinakadahilan kung bakit gusto ko diretso na po sa inyong mga OFWs, no, kung babalik kayo ng Pilipinas. Again, pwede naman po kayo mag-execute ng special power of attorney para mabili yung property on behalf of your name. Pangalan mo, pero ang makipag-transact ay yung mga kamag-anak mo. Okay? Pangalawa, nagkakaroon ng problema kapag halimbawa yung property, no, ayaw nang ibalik sa'yo ng kapatid mo. Or kung halimbawa, namatay yung magulang mo, knock on wood, syempre by implication of law, ang magiging may-ari niyan, kayong mga legal heirs, yung mga tagapagmana, kayong mga magkakapatid. So co-owners kayo dyan. Paano kung ayaw ibigay nung isa sa inyo magkakapatid yung property? Kahit na alam niya, no, na sa'yo naman. Although kahit na mahahabol mo naman siya because held interest lang yan, dadaan ka pa ng korte. Of course, may remedy lagi. Yun naman inisip natin eh. Kahit na pagbalik mo, hindi gusto mo nang kunin yung property, ay nila ibalik, may remedy ka pa rin. Kasi again, held in trust, ikaw pa rin ang tunay na may-ari ng property. It's just that, dadaan ka pa sa korte ulit, no? Kasi po, hindi naman pwedeng bigla-biglang palitan yung certificate of title, no? In favor sa'yo. Kailangan dumulog ka sa korte at ipakita mo na ikaw talagang nagbayad ng property. Pero ang sinasabi ko lang, para maiwasan na yung mga ganitong senaryo, ipangalan mo na diretsa sa'yo yung property. Para hindi ka na magkaroon ng co-owners, sakaling mawala si nanay at tatay, at hindi ka na magkaroon ng dalawang tax liability na 12%, 6% na lang. Yun lang naman po ang para sa akin. Ano po? Teka, mamaya meron tayong interesting na kaso na i-discuss na may kinalaman pa rin po sa co-ownership. Yan, nabilis ng oras natin pero bago yan, sa shoutout ulit tayo. Magandang gabi po sa ating mga masusugid na tagapanood, tagapakinig. Si Zoraida Faliorina, good evening po. Si Tristan Wyatt, magandang gabi po. Belen Rivera, nanonood sa Santa Ana, Manila, June Agalot. Peter Lynn Sanchez, syempre sa Kingdom of Saudi Arabia. Raul Leido. Norvin Dorea. At si Kian at si Miss Marilu. Ganon din po of course yung mga nanonood sa atin sa DZRH News Television. At sa may DZRH TV 4K live stream. Magandang gabi po sa inyo, ha. O, yung mga reminders ni Attorney Cam, huwag niyong kakalimutan, ha. Shout out kina Mel Aquino, JR, Maya Bell. Totoo ba? Walang signal sa TV? Sige, papacheck namin niya, Maya Bell, ha. Kaya nanonood na lang daw siya sa may Facebook. Si Mario, magandang gabi. Magandang gabi rin po kina Jam from Canada. At kay Rhea, magandang gabi po. Babalik po tayo, ilang po muna mga paalala, ha. Huwag kayong aalis. Sa oras po natin, 19 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. This time... Kasama niyo pa rin po ako po si Attorney Cam. Pwede niyo po akong makita sa aking TikTok account. Ayan. Hanapin niyo lang po Attorney Cam. At pwede po kayong mag-message doon. Pag may time po si Attorney Cam, tayo po ay sumasagot sa mga questions ng ating mga followers. Ito po, no, may isa pong kaso na may kinalaman po sa co-ownership ang ating tatalakayin ngayon na dinesisyonan po ng Korte Suprema. Ito mainit-init pa, June 23, 2025. Ano po, no? Ito pong kasong ito ay may kinalaman sa bentahan po ng share ng isang co-owner. Kaya po ito po yung ating tinatalakay ngayon, no? Yung magkapatid po na si Antonio and Rafael, ano po, no? At yung kanilang auntie na si Adelaida, sila po yung mga co-owners, no, ng isang
lupa dyan po sa may Apari, Cagayan. Okay? At si Antonio at saka si Rafael, sila yung magkapatid, sila po yung nakapwesto dun sa lupa. Ibig sabihin, sila yung nandoon, in possession dun sa lupa, no? At syempre, natalakay natin kanina, yung co-owner, pwede niyang ibenta yung kanyang share at hindi siya mapipigilan ng kahit sino. Unless otherwise, no? Bilhin siya nung kanyang mga co-owners. Okay? So, binenta po, no, ni Miss Adelaida ang kanyang share kay Chua, no? At ito po ay later on, pinasubdivide. Syempre, kapag halimbawa, no, may mga properties na co-own, sabi ko nga sa inyo, mas maganda pinapa-subdivide yan. Tapos, nung napasubdivide, nailipat ngayon, no, sa pangalan ni Mr. or Miss, I don't know. Basta nailipat kay Chua yung property na naibenta ni Adelaida. Share niya lang yun ha, kasi nung una, ang example natin, yung magkakapatid ang binenta ay buong property. Hindi naman siyang may-ari. Ito, share lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung ikaw ay co-owner, hindi mo pwede ibenta yung buong property. Kasi hindi naman ikaw may-ari nun eh. Marami kayo. Pero yung share mo, pwede mong ibenta sa iba. Walang makakapigil sa'yo. Okay. So, nung napasubdivide na, tituluhan na kay Chua, nag-file ngayon si Chua sa RTC para maposes niya, makuha niya yung property niya. Kasi nga, ang magkapatid na si Antonio at Rafael, siyang nakapwesto dun sa property. Okay? At, years later po, no, itong si Antonio at saka si Rafael, nag-file sila ng complaint for legal redemption. Ibig sabihin, after 6 years na yata ito nag-file sila na para mabili ulit nila yung property doon kay Mr. Chua. Legal redemption kasi daw sila ay co-owners. Tandaan po ninyo, di ba, pag sa legal redemption, kung halimbawa po, sinangla mo yung property, tapos naibenta, di ba? Pag sanglaan, may 1 year ka para to redeem the property, legal redemption. Dito naman sa mga co-owners, meron din silang right of redemption, pero hindi 1 taon, no? So sabi nila, no, kailangan na meron kaming karapatan na ma-buyback yung property kasi i-exercise namin yung legal redemption. So, dinismiss siya ng Regional Trial Court. So, umapila sila sa CA. Sabi ng CA, tama ang Regional Trial Court na i-dismiss yung iyong case, no? Kasi, yung sale na yon, after the sale, you only have 30-day period, no? Para ma-redeem yung property kayong mga co-owners. Ay, hindi nyo naman in-exercise. Plus, sabi po ng yun po ang sabi, no? So, umakyat sila sa Korte Suprema, dininay din po nila yung appeal nung dalawang magkapatid, no? Ang sabi po ng Korte Suprema, no? Yung co-owner na gustong ibenta yung kanyang share sa ibang tao, tama po na dapat i-notify in writing yung mga co-owners, no? So, sulatan mo. Sabihin mo, bebenta ko na yung property ko, no? At yung mga co-owners, ito na yung redemption nila na sinasabi nila, meron silang 30 days, no? Para i-redeem yung property, no? Para hindi mapunta sa third party. Okay? So, pag hindi nila na-exercise yun, wala na silang right of redemption. Okay? Ngayon, sabi ng Korte Suprema, kasi walang written notice na natanggap itong siblings. Ang sabi ng Korte Suprema, yung written notice, pwede yang ma-waive, no? Unang-una kapag merong unusual circumstances, no? Na kung saan kayo ay naging aware doon sa sale, no? Halimbawa, paano nyo nalaman na may sale? Kung hindi kayo talaga binigyan ng notice, pwedeng yung ma-exercise yon, no? Ang problema, o kaya naman, pangalawa, no, kung halimbawa ay kayo ay negligent, no, at hindi nyo ni-redeem yung property for a couple of time, barred na kayo by laches, no. Ang sabi ng Korte Suprema, si Antonio at si Rafael, aware sila
sa sale. Bakit? Di ba nagpa-survey itong si Chua, nagpa-subdivide. So aware sila. Hindi naman masasubdivide yun kung hindi sila pipirma doon, hindi ba? So aware sila na may nakabili ng property. At aware din sila lalong-lalo na nung nag-file si Chua ng possession dun sa RTC para maibigay sa kanya yung kanyang property na binili. So basically aware sila, so na-dispense na yung tinatawag na kailangan ng notice in writing kasi aware naman sila. Plus the fact, again po, na medyo matagal na, no? In action sila for 6 years. So, barred na sila by laches, no? So, again, kung halimbawa, may magbebenta nung share na co-owner, number 1, hindi nyo sila mapipigilan, pero required sila na bigyan kayo ng notice na in writing. At kung aware kayo dun sa sale, meron kayong 30 days, no? Especially pag naka-receive kayo ng notice, para bilhin, i-buy back yung property. Kung gusto nyong maiwan sa inyo yung property. Kasi hindi nyo nga mapipigilan po ang isang co-owner na ibenta yung kanyang share. Yung kanyang share lang hindi yung buong property. Maraming salamat po sa tumutok sa atin. Thank you so much. Again po, Mondays, Wednesday, and Fridays, ako po ang makakasama ninyo. Shout out kila Papa Will, Mama Jovita, and Nanay Connie, kay Tita Erlinda, kay Tita Emma, dyan po sa may Ilocos Norte. Magandang gabi. At yung mga nagpapahabol pa, pasensya na po kung di ko po nabati lahat. Sa Friday, magkikita-kits pa po tayo. At syempre, wag nyo kakalimutan, Tuesday and Thursday po, andyan naman po si Attorney Rina Seco. Maraming salamat. Oras po natin, alas 7:32. Nakasama nyo po ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.